Eto mga kids, alam niyo ba na paglalaro ng yo-yo ay sumusubok sa talas at bilis ng inyong isipan dahil nagkakaroon ng hand and eye coordination tulad ko. Sabagay lang sa yo-yo at doon. Eto. Ayan. At hindi lang paglalaro ng video games ang pwede ninyong gawin. Mas mabuting maging aktibo ang inyong pangangatawan. Tama ba? Yes. At subukan ang larong yo-yo. Yes. Sa Pilipinas, may samahan din po ng yo-yo enthusiast, hindi na umakyat. Yo-yo enthusiast tulad ng Flip Spin Yo-Yo Komunidad. At isa sa pinakabatang miyembro nila ay 8 years old. Ito po si Aljen Espiritu. Ang cute naman ni Aljen. Hi, Aljen! Nasaan si Aljen? Here! Hi, Aljen! Come here, baby! Aljen! Cute ng batang ito. Aljen, ilang taon ka nung nagsimula ka maglaro ng yo-yo? Ilang taon ka, baby, nung nag-start ka? Sabi niya 5. Ilang taon ka na ba? 8. 8 ka? Sa mga 2 taon pa lang siya nag-ano, yo-yo. Ano yung mga tricks na ipapakita Sige mo nga, sa amin? pakita Ano nga, yung kaya mo baby. gawin? Sample, sige nga. Ito si Master. Okay, ito si Glenn Angeles, of course, mas kilala siya bilang yo-yo master. At siya, kayo po ang nag-train sa kanya? Yes. okay. Ever since nag-start siya. Okay, so ano yung mga basic moves na dapat matutunan muna? Well, of course, importante yung Handling. kung paano ipoposition yung string kailangan sa middle finger. Okay. Okay? Wag dun sa dulo. Wag. Kasi, important kasi na bumalik sa gitna ng kamay yung yo-yo natin. Okay, so, there you go. Yes, kailangan. Nasa gitna rin siya. Okay. So, pag ibabato siya, kailangan ganito. Okay? Uy! May stopover. Yes. Yun yung basic, up and down. And then, pag gusto nyo na ng trick, eto na yung long sleeper. Kaya spinin nyo na yung yo-yo nyo. Oh, ba't ayaw nang bumalik to? Yan. Si Glenn, binigyan ako ng yo-yo. Practice ako ng practice sa bahay, pero nawala na ako ng pag-asa kasi hindi maganda yung hand-eye coordination ko. Ayan. Subukan, di. Can I have a turn? Sige, mamaya. Ayan, kaya mo naman pala eh. Hindi, yun lang kaya kong gawin. Pero yung mga ibang basic moves tulad ng, Like walking the dog. Aray! Ayun, ang galing ko. Nag-vlog pa rin ako. Ikaw na lang, Sir Glenn. Ano na Oo, yung, sir, yung mga ano na lang, yung mga... Actually, yung sa akin kasi more on medyo extreme na. Tsaka yung sa mga ibang members natin. Bumabata pa ng mga... Yes. Particularly, masyado na extreme yung mga alam nilang tricks. Very competitive talaga sila. And then, like, for example, meron tayong tinatawag na yung double. yabang nyo ah. No, not really. Not really? Kahit nakapikit. Wow. Okay? Okay, so is this basic or extreme? This extreme na talaga. Okay, at itong mga kasama nyo ay isang napakalaking komunidad for the youth. So far, we have more than 150 members. Wow. Okay. Ilang beses kayo nagpa-practice? Actually, every week may club meet kami. So, usually nag-meet sila sa mga malls, sharing yung mga tricks nila. Wow, okay. So, doon nag-umpisa yung mga competition sa kanilang pag-practice. Yes. Yes, maraming salamat sa ating yo-yo master, syempre na si Sir Glenn, at syempre sa cute na cute si Aljen. Maraming salamat. Kasama din natin ang mga yo-yo players mula sa Flip Spin Yo-Yo Komunidad. Thank you guys sa inyo. Thank you for joining us, guys. Alright. At nagbabalik po ang Umagang Kay Ganda. Hindi ako akyat. Feel it, baby. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Umagang Kay Ganda. Masahe ngayong tag-ulan ang ating tinatalakay. Kanina na ipakita na namin sa inyo kung paano ang tamang hagod sa pagmamasahe ng inyong mga paa at yung mga pinipindot-pindot sa dulo ng mga daliri nito para tayo makapag-relax. At syempre para sa mga nanay na sobrang maglaba dahil naku daming tambak ngayon, masahe sa likod naman ang sagot dyan. At si Jenky ngayon gumagawa naman ng ventosa. Jenky, matanong ko lamang, itong nung naumpisahan mong maging masahista na lang, ano ba tamang tawag dito? Massage therapist. Massage therapist. I'm sorry ha. Magkakano nga kinikita mo?
Depende po sa service. Pag Ventusa po with massage, 300 po. 300. Pagkatapos kung masahe lang, Pag massage lang po, 250. 250. O biruin nyo yun. Ang inyong investment ay yung inyong mga kamay. Para sa iba pang mga detalye, kasama natin si Mr. Brandon Linsangan ng PTRP OIC for Hilot Wellness Massage and Massage Therapy dito po sa Asia Pacific Caregiver and Healthcare Training Center. Brandon, hindi basta-basta pwedeng maging massage therapist, di ba? Ano-ano mga kailangan, mga requirements? Kailangan po pumasok sa training school na TESDA accredited po. Ayun. Tapos at least 18 years old po sila. Oo, bakit importante yon? Kasi po importante yung para po ma-certify po ng TESDA na pwede po sila magbigay ng hilot talaga po. Kasi pagka hindi tama ang Marami hagod, pong pwede pong mangyari masama sa pasyente po. Oo nga, meron nga ako nabalitaan ng Brandon na matay pa. Opo, tama po kayo. Ingay, so kailangan marunong talaga. Opo. Ayun. Okay, so ano mga certificate na mga kailangan? Ito po, kapag maggagawa po ng training po, 120 hours po training for 3 weeks po. Tapos po, pagkatapos po ng training po, pupunta sila sa TESDA para po magpa-assess. Mabibigyan po sila ng ganitong certificate po. Ayun. Ito po, ibig sabihin po, pwede po sila maghilot po. Maghilot na. Opo, tama po. Pagkatapos ano naman ito? Ito po yung parang matatanggap po namin pagtapos po ng training sa amin. Ayun. Alam niyo po, ang TESDA mayroong itong na binabanggit ni Brandon ay mula sa TESDA. Opo. Pero ang DOH meron din naman sarili nilang mga requirements at Opo. sarili nilang mga tawag to, yung seminar Opo, na tama ginagampanan. Pagkatapos, yung bang 250 hanggang 300, ano ba yun? Tataas pa ba yun? Opo. Kita? Kasi po depende po yung sa therapist ko yung passion niya po sa pagmamassage. Ito ba mga sertipikong ito, pwede ko nang panghawakan para kayo makapag-abroad? Tama po kayo. Okay, maraming salamat sa iyo, You're welcome Brandon. I think you have, meron kayong mga numero nila sa inyong mga TV screens. Tawagan ninyo kung kayo interesado. Biruin nyo, ang puhunan magkano, Brandon? Malano po. Pinakamalit na po yung 200 to 500 pesos po. 500 piso, kikita ka na ng malaki at ikaw pa ang sarili mong boss. Maraming salamat. Maraming salamat. Brandon, thank you so much. Jenky, maraming salamat. Samantala, ito naman ang mga balitang hatid ni Alex. Maraming salamat, Tita Winnie. Ito po muling buksok ang mga balita dito sa Umagang Balita. Walang pasok po ngayon sa Metro Manila mula preschool hanggang high school. Ito po ang inanunsyo ng DepEd ngayong umaga. Baha na naman kasi sa ibang eskwelahan at ilang mga kalsada, bunsod pa rin po walang patid na ulan. Sa Calabarzon, walang pasok sa elementary at high school sa Calamba City, Rodriguez Rizal at Rosario sa Cavite. Sa Region 3, walang pasok sa kinder at elementary sa mga bahang paaralan sa Macabebe, East at West, Masantol Elementary School, Kaingin, San Isidro at Santa Lucia. Wala na rin pasok po ang mga estudyante sa Power Kids Academy sa Heritage, Marilao at Santa Rosa, Marilao, Bulacan. Suspendido na rin ang klase sa Barcelona Academy sa Lias, Marilao, Bulacan. Ayon naman kay Chairperson Patricia Licuanan, pinapaubayan na lamang nila sa mga kolehiyo ang klase o yung classes suspension. Samantala, wala rin pasok sa Samson College and Technology sa Cubao at Legarda. Namataan ang bagyong Kabayan, 1,120 kilometers sa east-northeast ng Basco, Batanes at patuloy na umuusad pa northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. May lakas itong 165 kilometers per hour sa may gitna at pabugsong aabot sa 200 kilometers per hour. At dahil inahatak pa rin ito ang habagat sa Northern at Central Luzon, sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin po sa Metro Manila, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas naman ng kalat-kalat na pag-ulan dyan sa mga lugar na yan. At napapasok lamang po na balita na susunog ang isang gym po sa Camp Crame sa lungsod ng Quezon. Kaugnay po niyan, makausap po natin live si Rafi Santos. Rafi, anong latest dyan? Alex, patuloy nga nasusunog ang PNP Sports Center sa loob mismo ng Camp Crame dito sa Quezon City. Sa ngayon ay pilit pa rin inapula ng mga bumbero ang sunog na tinatayang nagsimula mag-aalas 6 kaninang umaga. Nagmula daw ang sunog malapit sa table tennis courts ng nasabing gym. Ayon sa mga nakausap natin, makapal pa rin ang usok sa loob. Hindi naman inabot ng ulan ang sunog dahil nga ito ay nangyari sa loob mismo ng sports center.
Sa ngayon ay di pa rin matukoy ang sanhi ng sunog, ngunit may mga nagsasabi nga sa atin, Alex, na nagmula ito sa isang short circuit dahil may nakita raw na nagsaspark na mga kable ilang sandali bago magsimula ang sunog. Sa ngayon ay may mga area pa rin na hindi pa rin maabot ng mga bombero dahil nga sa kapal ng usok na nagmumula sa loob. Umabot na ito sa ikalawang palapag ng gusali. Sa ngayon ay lumilikas pa rin ang mga ibang tao na nasa loob ng gusali, ngunit sa mga oras na ito ay wala naman daw na trap or naiwan sa loob. Balik sa'yo, Alex. Okay, maraming salamat, Rafi Santos. Ligtas na ang 178 sakay ng MV Asia Malaysia na lumubog noong linggo na madaling araw sa Calabasas Island sa Ahoy, Iloilo. Mabusising tinutukan ngayon ng Coast Guard ang posibleng pagtagas ng langis mula sa lumubog na barko. Nakasandby na sa Kulasi Port sa Ahoy ang oil spill booms na gagamitin sakaling magkaroon ng oil spill. Pero sa ngayon, ayon sa Coast Guard, wala pa namang na-monitor na oil slick. Muli namang nagsagawa ngayon ng aerial survey ang Philippine Coast Guard para i-monitor ang posibleng oil spill. Sa Pampanga, 3 empleyado sa isang resto bar ang muna'y sinaniban ng masamang espiritu sa bayan ng Guagua. Git ng mga biktima, nagdarasal umano sila ng saniba ng espiritu. Ayon sa kapatid na may-ari ng resto bar, hindi ito ang unang beses na naposes ang ilang empleyado. Pero ayaw pa itong kumpirmahin ng simbahan dahil posibleng sanhi lamang ito ng imagination o di kaya'y nervous breakdown. Arestado isang Amerikano at 2 Pinoy sa bypass operation na isinagawa po ng PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Group sa Taguig City kagabi. 2 brick ng cocaine ang nakuha mula sa kanila. Galing umano itong Samar na inanod mula sa mga itinapon mula sa South America kaya mas malit kesa sa street value na 10 million pesos ang benta dito na 800,000 pesos. Depensa naman ang Amerikanong si Jose Gibson Vastin. Ipinagmaneo lamang niya ang kasamang sina Albert Joaquin Ong at Edelberto Tan. Todo tanggiri naman ang dalawa at sinabing ipinabot lamang sa kanila ang droga. 3 sugatan sa bangga ng isang taxi at isang SUV sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi. Nagtalo pa 2 driver sa kung sino ang may kasalanan. Ayon kay Abelardo Balbin, yung pong taxi driver, bigla raw kasing tumigil ang Isuzu Sportivo na minamaneho ni Nicolas Damir para umusyoso sa isang nauna ng aksidente. Katwiran naman ni Damir, pinagalan lamang niya ang kanyang takbo dahil pakay sana niyang tumulong sa nadat ng aksidente. Kabilang sa mga nasugatan, ang 4 na buwang buntis sa si Donaville Ramel na pasahero naman ni Balbin. Kwento naman nila, sadyang kaskasero talaga magmaneho ang taxi driver. Balita sa ibang bansa, isa sa publiko sa California, sa Amerika, ang estatwa ng sailor na hinalikan ang nurse. Itong icon na sumisimbolo sa pagtatapos ng World War II noong 1945 matapos sumuko ang kalabang bansa na Japan. Ililibot sa buong Amerika ang estatwa bilang pagunita sa ika-14 na Agosto ng World War II. Palitang kakaiba sa San Francisco, pinagpiyasahan ang taunang March of the Penguins. Ito ang pagbabalik ng daang-daang penguins sa San Francisco Zoo. Matapos ang ilang linggo nilang pagsasanay kung paano lumangoy, tumuka ng pain sa palad ng tao at makisalamuha sa mga bisita sa zoo. At pahabol po ng balita, wala nang pasok all levels sa University of Santo Tomas, St. Paul University sa Quezon City at sa San Sebastian College sa Recto, Maynila. Para sa nagdagang balita, mag-log on sa abs.tvnews.com o i-text news on sa 2366. At mamaya po sa punto por punto ni Katunying, ito pong issue tungkol po sa cash card na isinasangla na. Yan po yung pantawid ng ating pong gobyerno para po sa mga mahihirap. Yan po pupuntuhan ni Katunying sa pagbabalik po ng Umagang Kay Ganda.